tuloy-tuloy ang ating budyakan at araw-araw tuloy-tuloy din ang kawalang hiyaan ng mga bangag na nasa administrasyon. Unahin natin ang Tuwad Committee, umurong at natakot na sila kay Pangulong Duterte. So kahapon ay naglabas ng statement itong si Barbers at syempre yung mga kaalyado niyang mga hunghang, right? Diyan sa Tuwad Committee na hindi na daw nila ipapatawag at hindi na iimbitahan si Pangulong Duterte diyan sa war on D nila. Okay, nakita nyo naman nung nakaraan ay talagang rockstar ang ating Pangulong Duterte at syempre mga kababayan, naaalarma sila, natatakot na talaga itong mga ihudiputang mga kawatan, okay, sa taong bayan dahil hindi natatagal yan. I'm telling you, hindi natatagal yung mga yan. Konting kembot na lang. So, di ba, ayaw nila ipatawag na si Pangulong Duterte. Meron pa ako nabasa na kesyo, baka daw sumikat pa. Hoy, mga buwaka ng ginemis nyo. Di ba? Kahit ipatawag nyo hindi, sikat si Pangulong Duterte sa buong mundo. Even Trump ay talagang pinuri siya at even mga foreigners nagsasalita na sana pwede bang hiramin ng presidente ninyo during Duterte administration. And now, mga palangga, ang WAD Committee, tuloy-tuloy nila yung kanyang kadyutahang hearing tungkol sa war on D, pero ayaw nila ipatawag yung pinaka-main main suspect na gusto nila, di ba? Kasi dinidiin na nga ang Pangulong Duterte dahil si Pangulong Duterte man nag-amin na sa sarili niya na risgo niya. Okay? Kung ano man 'yon, 'di ba? Accountable siya sa mga bagay-bagay na dapat lang siya accountable, 'di ba? Pero bakit hindi na nila ipatawag si Pangulong Duterte kung gusto talaga nilang dikdikin ang Pangulong Duterte, 'di ba? So natatakot itong mga yawa na ito kaya actually during that hearing sa WAD Committee, ano sabi ni Pangulong Duterte? Sabik na siya, papuntahin nyo na ang ICC at bukas na bukas, mag-file na kayo ng case against me at willing ako magpakulong. Sabi ni Pangulong Duterte, kahit sa dahig pa, kay gusto man lang niya magpasyal din dahil di pa siya nakapasyal doon. So ngayon, mga palangga, yan ang nasisindak. Okay? Nasisindak itong mga WAD committee na ito. Katakot-takot, tignan mo mga palangga, wala na talagang patutunguhan ang bayan ninyo dahil talaga ang pinagkakabalahan nila mga walang kwentang bagay. Wala nang pag-asa ang Pilipinas hanggat nandiyan ang mga demonyong mga bangag. Alright? Then alam nyo na yan, the reason na ayaw sila ipatawag dahil natatakot sila na lalong sumikat at mag-aklas ang taong bayan, mag-peaceful movement. Imagine nyo, recently, ito, punta tayo sa mga bayad na rallyista ng bangag. Di ba nagbida-bidahan sila na nagpapatawag sila ng rally? Dito nga sa EDSA din, di ba? Sa People's Park, kung saan, monument kung saan, diyan tinanggal, diyan nag-rally ang mga dilawan. Noong umaaklas sila, nagpupumiglas sila na tama na sobra na ang diktadorya o ang diktadorya ni Marcos Sr. Tignan nyo you compare. Thank you dito sa nag-send sa akin at gumawa itong mga palangga. You compare this. Nakita nyo yan? Okay? Yung rally, ayan, rally ng natin. Okay? Ito ang rally ng mga bangag. Okay? So, sinasalarawan dyan, mga palangga, noong November 30, ang mga pulis, di ba, high alert. High alert sila at binabantayan ang ating mga palangga. Not only the Duterte supporters, kundi yung mga galit na sa ginagawang pangbubudol o pagnanakaw ng Marcos Jr. Kaya nagtipon-tipon ang mga nagrally sa EDSA Shrine. Hanggang ngayon, nandiyan pa rin sila. Diba? Meron dyan na tinutulungan nila Maui, tinutulungan nila MJ through food dahil talagang ayaw nilang umalis hanggat nandiyan ang bangag. Imagine mo, dyan sa EDSA Shrine,
na-alerto, high alert ang mga pulis. Binabantayan talaga tayo. Ayaw tayo papuntahin man lang sa kalsada. Kasi utos ni Lisa Tanas. Utos ni Bangag, utos ng mga putang inang ito. Pero itong mga nasa People's Park or Monument, kung nasaan nga yung EDSA 1, ay dyan napatalsik. Nasa gitna sila ng kalsada. Nakita nyo? Oh, nasa kalsada sila. Pero na pulis na nagbarikada sa kanila, wala. Ito, mga kababayan, ang pagpapakita na talagang wala ng batas sa Pilipinas. Ibig sabihin, kapag ang nagrally ay ordinaryong Pilipino na nagpupumiglas dahil gusto nang kumawala sa mga adik, iaalerto lang ang mga kapulisan. Tatawagan lang ang putang inang pari dyan sa EDSA Shrine na si Jerome, di ba? Na huwag pagamitin ng mga facilities ang mga parishioners, ang mga tao, harangan, barikadahan. Pero yung mga bayad, naralista nila kahapon na hindi nga nagtagal ng kahit alas 10 ng gabi dahil pumunta sila, I believe, tanghali, tas alas 6 wala na. Matapos sila siguro nakakim-kim ng bayad kasi tingnan mo, well-organized. Naka-uniforme silang pula. Saan kukuha yan? Kung yan ay hindi inorganized, na naka-uniforme sila, nakapula talaga sila, sinyalis ng Pulawang Bangag. Whereas yung yung mga rally ng taong bayan, dyan sa shrine, and sa shrine, wala naman silang pula ay green na uniforme. Iba-iba kasi iba-iba yung may nakaitim, although may mga supporters ni Inday Sara, may iba-iba talaga yung mga nire-represent nila. Kumbaga, iba-ibang sektor. Pero dyan kahapon, sa mga bangag, nagpakalbo-kalbo pa. Nagpakalbo pa yung kanilang mga supporter ng mga addictus. Na mukhang mga addictus at mga kaliwa. Ito yung parang recruit sa bundok na nakatakip pa yung pagmumukha nila. I think may picture tayo dito na sinend sa atin. Nakatakip pa yung pagmumukha nila na parang takot sila ipakita yung kanilang pagmumukha. Ito, okay? Ito, mga palangga. Okay, tignan natin. Panawagan nilang demokrasya, pero yung mga mukha nila, ayaw nilang palayain. Okay? Ayaw nilang palayain, ayaw nila ipakita. May takot na sila na malaman na sila ay mga miyembro ng NPA o mga rebelde. Bakit naka-cover yung kanilang mukha? Diba? Nakaganyan. Ito ba ang mga matatapang? O, yan. Yan ba ang mga matatapang? Nakatakip ang kanilang mga pugmukha, parang mga mafia, parang manggugurgur, parang talagang gumugurgur ng mga tao ang mga pagmumukha nila. And look at Princess Maui, MJ, JM Morales, Channel 167, sila Nico, sila Attorney Trixie nandyan ng kahapon, ng Friday. Diba? Tuloy-tuloy kasi yung pag-gather ng peacefully gathering ng mga peaceful na rallies na sukang-suka na sa kadyutahan ng bangag na ito. Not only the Duterte supporters, pero lahat ng sukang-suka na sa gobyerno ng mga adik. Sino pa? Andun si Jimmy Bondoc, si Cathy Binag, di ba? At sino-sino pa may mukha sila. Meron silang pagkakakilanlan. Sa kabila ng kanilang pagpakilalan, ano ang ginawa ng mga pulis doon? Tumutok tayo doon. Ilang days ako na hindi natutulog. Tayong lahat. Nakatutok tayo 7 hours ang ating vlog. Diba? Dahil binantayan natin. Ano ang ginawa ng mga pulis? Nakabantay din sila. Ano sabi ng mga pulis? Wala silang magawa kasi napag-uutusan lang sila. Trabaho lang. Pero kahapon, yung mga rally ng mga bangag na bayad, ang mga putang inang pagmumukhang mga takot. Hindi nga nagtagal, alas 6 wala na sila according to nag-report sa atin. Ano ang senyalis niyan? Pumunta sila dyan sa rally na yan kasi inutusan sila na bibigyan ng what? Kapalit. Doon pa lang na naka-uniformado sila lahat, nakapula sila. Ha? Yun ay pagpapakita na they are, sabi nga ni Leni Robredo dyan, di ba? Well-oiled. Okay? Nagrasahan, namantikaan,
para lang ipakita na kunwari may sumusuporta pa kay Bangag. Ilan lang sila doon. Tapos right there and then, pinick up ng GMA, ng media. Pero sa atin, ang dami-daming tao, di ba, kailan lang ba pinick up nila ng media? Pinick up nila, kasiraan pa. Pero hindi nila pinick up yung nag-iipon-ipon ng mga Pulawan na parang nag-uusap na magkano kaya ang binigay ni Lisa Tanas at walang pulis. Per hour daw yung kontrata, sabi ni Jow Extreme. Okay? Dito mo makikita, mga pulis, mga military, lahat kayong sektor, binababoy na kayo ng gobyerno. Paulit-ulit na lang ba tayo para ako maikolalya dito? For more than 2 years ako nagdadadakdak. Ang karamihan nga sa inyo, ay, naku, si Marlica, ganyan, dadadadada. Ano ang sabi ko sa inyo? One day you will realize at magigising kayong lahat na tama ang sinasabi ng ating mga informers, ng ating mga puting ahas, na si Lisa Tanas ay kidnapper, kawatan, sindikato, mafia, name it. At si Bangag Jr., si Romualdez at lahat ng mga putang inang mga nasa Huwad Committee, nasa Kongreso, Senado, uubusin ang dugo nyo. Yan. Tayo na nagrarally, speak up, peaceful, na hindi naman tayo violente, nakaharang ang mga pulis na may mga pamilya, magising kayo. Mga military, junior officers, matataas man o hindi, magising kayo. Bulag ba kayo? Ang peaceful rally sa EDSA Shrine ay pinalibutan, binarikadahan, yung, what do you call it, portalet, ayaw nyong ipababa, ayaw nyong paihiin yung mga tao, di ba? Dahil ayaw ni Lisa Tanas, di ba, Bangag Jr., na bigyan, yan ang instruction na ayaw bigyan ng convenienting paggawi ang mga ralista doon, para hayaan na maihi kayo, tumakbo kayo kung saan man. Samantalang itong mga putang inang mga bayaran, mga sindikato na nagrally sa EDSA dyan kahapon, ay anong nangyari? Grabe. Grabe yung treatment. So ganito talaga ang itsura ng Pilipinas? Ganito ba talaga ang gusto nyo? Yes, I am addressing you, military, police, mga religious group leaders. And I'm grateful tayong lahat. Ang INC anytime ay magkakaroon ng malawakang pag-rally para sa suporta na wag i-impeach si Inday Sara at tumutok na lang ang bangag na administrasyon na ito kung paano ipaliwanag saan napunta ang bilyon-bilyon na 5,500 control project everyday. Saan napunta yung mga unprogrammed funds na supposedly para sa mga magagandang programa. Diba? Nasaan? Yan ang layunin ng INC at ibang mga religious group. Ang mga kapwa ko Katoliko na mga pare, wala pa. Namamantikaan ba talaga kayo? O nag-aantay kayo? Nag-aantay kayo ng what? Ano inaantay nyo? Kaya wala na ngang wala nang mabuting makikita ka sa mga kapareang Katoliko. Not all po yung mga nababayaran lang. Tandaan nyo. May mga damaso, maraming damaso dyan. Ang punto ng taong bayan dito, mga palangga, ilang araw sila Maui, EDSA Friday Group, nagrarally since June pa. Iilan lang sila noon. 4, 5, 6, di ba? Ilan na sila noon? Yung mga pulis na aalarma na, iilan pa lang sila noon. Itong mga bangag na nagpakalbo-kalbo pa, para pakita daw ng support kay Bangag Jr., putang ina, ang bobobo nyo. Dapat hindi kayo nagpakalbo. Nagpakalbo kayo para what? Wala ng buhok? Para wala ng hair follicle test? But anyway, kahit magpakalbo kayo, di ba, kahit saang buhok, kahit bulbul, di ba nga, pwede. Di ba? Hindi yung ginagamitan ng utak. Akala kasi nila siguro, magpakalbo tayo para hindi na wala ng hair follicle test. You know, joking, ano lang palangga, for the heck lang. Kasi mga bobo Okay? Pakalbo na tayo para wala ng hair follicle test o wala na kaming buhok, hindi na kami magpa-hair follicle test, wala na. Di ba? Ang ginawa nyo dapat, nagpa-hair follicle test kayo dahil baka mga addictus din kayo katulad ni Bangag. Katulad ng amo nyong Bangag at kayong mga polis, kayong mga military, lahat kayo na nakakarinig,
Tama ba na ang mga ordinaryong tao na doon sa EDSA, mga middle class, mga nag-oopisina, nagtitinda o kung ano man, from different walks of life, different iba-ibang status ng buhay nila, ay nandoon para magsiwalat ng kanilang grievances, ng kanilang emosyon. Ayaw na namin sa bangag at adik na presidente. Pero ang ginawa ng gobyerno ni Bangag at ni Lisa Tanasi Tambaluslos, pinadala ng bata-batal yung mga pulis. Di ba nakita nyo naman yun, nag-viral yun, nakaantabay sila. Pero itong mga hayop na ito, na mga mukhang mamamatay gurgur, mga manggugurgur, nakatalokbong pa, very NPA, very mafia, ang datingan nila, open arms. Winelcome sila sa kalsada. Nakita nyo kaya kayong mga palangga, mga lahat ng Pilipino, whether ikaw ay nasa abroad, may pamilya ka, lulubog na ang Pilipinas, maging adik na ang inyong mga anak kung hindi nyo hahayaan ang kaputahan ni Tony Bangag Jr. ni Lisa Tanas, dahil ang sabi nga niya, kaya niyang bayaran lahat, pati ang INC, kaya niyang patigilin yan sa pamamagitan ng pagbayad, pagpanakot kung sino-sino man ang dadaanan niyang access para stop ang INC. And I believe ang mga INC ay may mga paninindigan. Sila ay hindi bayaran. Sila ay talagang para sa katotohanan, para sa kanilang mga miyembro at pangkalahatang Pilipino, dahil ever since naging partner naman yan ng Pilipino ang ng gobyerno ang INC. At not only INC, lahat naman ng religious group, whether you are Muslim, whether you are Katoliko, may mga mabubuting tao, lahat tayo partners ng bayan natin para isulong ang makaayusan at kaginhawaan ng Pilipinas. Kasi whether ano man ang reliyon nyo, kung saang status ka man na bilong, mga palangga, Pilipino ka pa rin, na kailangan mong maging parte ng society para maging mabuti ang isang bayan. Di ba? Pero yan ang gustong gawin ni Lisa Tanas. Kitang-kita na. And now, yung mga adik na mga celebrity na dating dilawan. Di ba? Nagalit-galit kay Marcos. Tignan mo. Yang si Dilima. Yang Deles na yan. Okay? Yung Deles na nag-file. Tignan natin to. Papakita lang natin sa inyo yung mga ginagawa ng mga kaputahan ng gobyernong ito. Alright? Here we go. Okay, tignan natin to. May nag-send sa akin ng link. Right? Okay, like yung isa sa mga nag-file ng impeachment complaint laban kay Inday Sara, itong si dating Secretary Ging Deles. Okay, ano to? Sino ito yung Ging Deles na ito, mga palangga? Okay? Ang dami niyang mga kaso dati, ang dami niyang mga kinasangkutan, okay, na mga, what you call it, anomalya. Nung nasa administrasyon ni Noynoy, okay, ay mayroon kinwestiyon sa kanya yung pagrenta ng mga sasakyan sa kanyang departamento at kung ano-ano pang mga ibang mga corruption. Hindi natin siya i-discuss. What I am trying to point out, di ba? To prove a point here, na itong nasa likod ng pag-uusig, ng pag-i-impeach kay Inday Sara sa mga kasinungalingan, walang kwentang 125 million confidential fund na inaano sa kanya, na pinupukol sa kanya. Itong putang inang tong mga nasa likod, katulad ni Dilima, lumantak ng Saba, Ging Deles, sangkot doon sa mga anomalya during Noynoy. During Noynoy ito itong si Dilima, lumapa ng Saba sa preso. Lumapa ng Saba ni Dayan, ni Junel, kung ano pang kaputahan, kabigaan, kaalputan, frailties of kajotahan, you know that already. Ito yung mga tao, ano ang moralidad nito? May moral ba ito? May immoral. May maayos ba na pag-iisip tong mga to? Kung ikaw, DOJ secretary ka, mataas ang iyong panunungkulan, may pananagutan ka sa taong bayan, kung paano mo what you call it, i-presenta ang iyong sarili, 'di ba? Na ikaw ay magiging morally, 'di ba? Morally accepted. Pero katanggap-tanggap ba sa lipunan ng bayan na si Dilima na andyan na ginagamit ni Lisa Tanas, okay, ng Dilawan Pulahan
para pukulin ng pukulin si Sara Duterte ay sinira ang buhay ng pamilya ni Ronnie Dayan. May asawa si Ronnie Dayan. Yan palang may kaso na dapat si Leila de Lima. Sa mata ng Diyos at mata ng batas ay may kasalanan siya. Bawal ang pakikiapid. Diba? May kaso na dapat yung hinayupak na yan. Dahil nagpakangkang siya, nagpakantot. O yan na lang kung gusto nyo. Diba? Ang pangit na salita. Pero nagpatsuk-tsak. Si de Lima nagpatuhog sa isang may asawa, harap-harapan, gamit ang pondo ng bayan. Ginagamit niya ang DOJ during the time. Kumanta-kanta pa sa loob ng bilibid. Ano pa? Junel! Diba? Na ganon-ganon. Yan ba ang mga taong gustong suportahan ng mga Katoliko na katulad ko? Na ang dating DOJ na nagpupukol ngayon kay Sara dahil sa 125 million confidential fund na yan na ginagamit nilang grounds for impeachment, na yan naman ang nagbigay ang presidenteng bangag na dapat managot din kung yaan ang premise na gusto nilang sundan. Di ba? Yan ba, mga Katoliko? Pinagmamalaki mo si Deles ng mga mukhang pagot? Oh, ayun ko, Ilonggo lang ang makaano niyan, makaintindi ng pagot. Ando to kung anong Tagalog ng isda. Di ba? Yan ba, Iglesia Katolika? Di ba? Catholic Church? You, father, mother, sister. Kasama pa kayo doon sa likod. Backup dancer pa kayo ni de Lima. Ano? Nagpatuslok din kayo, lumapa din kayo ng saba. Ikaw na madre, kayo doon na nasa likod. Tanungin ko kayo. Eto ba ang bansang Pilipinas na gusto nyo pamunuan ng katulad ni de Lima na nagpasalaksak ng kepyas niya sa isang saba ng driver niya na may asawa at katext pa ni de Lima ang anak ng kanyang kinakalantari na may asawa. Tita, ano ba tawag niya kay de Lima doon sa anak ni Dayan? Wala na po kaming pambili ng ganito, ganyan, parang nangingiyata ng pera, dadadadada. Asaan? Hoy, kapwa ko Katoliko, nasaan? Tama ba yan sa mata ng Diyos? Sa mata ng Diyos. So kung ganyan pala na ang gusto nyo, o katulad ni Satanas na bumuka ka at may napatay o pinatay o ginurgor na PSG dahil sa kadyutahan ni Satanas, yan ba? At ang pagiging adik ni Bangag Jr., yan ba ang gusto nyong Pilipinas? This is not about Sara Duterte. This is about the kadyutahan, harap-harapang isinasampal na sa inyo. Finak-check na kayo ng kalikasan ng Diyos nung ipinagmalaki ni Bangag Jr. Meron tayong 5,500 control. The next few days, 2 days, boom! Finak-check, nagbaha dahil hinagupit tayo ng Diyos. Hinagupit tayo ng langit. Wala kayo, tahimik kayo lahat. Asan ang infrastructure project ni Bangag? Nasaan? At ngayon, anong gagawin nila sa PhilHealth? Ano ang gagawin sa PhilHealth? Alam niyo naman kung ano yung PhilHealth na yan, di ba? Yung universal healthcare na yan. Pinasayang batas na yan noong 2019 ng ating ng government ni Duterte. At syempre, kung sino-sino pa yung mga author, during that time, si Spoke Sari Roque ay isinusulong yan. During that time sa Congress, and I believe ang author yan si J.B. Ejercito. But anyway, di ba, yun naman talaga dapat ang trabaho ng mga kongresista at mga senador, magsulong ng mga magagandang batas, katulad na lamang ng United Healthcare benefits na yan para sa Pilipino. Nasusunod ba yan? Na-implement pa yan? Bakit ang dami pa rin lumalapit sa akin, Miss Marlica, ganito, sa public hospital, ganito, ganyan, dadadada. May mga beneficyo, whether ikaw ay mahirap, di ba? Or middle class na nagbabayad niyan, automatiko, di ba? Automatic, right there and then, di ba? The moment na ipinasayang batas na yan, ikaw bilang isang Pilipino ay miyembro ka na ng PhilHealth. Napakagandang layunin yan. Napakagandang batas. Di ba? Bakit ka mo? Baka hindi nyo pa alam. Yung mga middle class o mga middle class earner, di ba? Nagbabayad kayo ng premium ninyo. Paano naman daw itong mga mahihirap na walang mga trabaho? Yung iba kasi hindi nyo alam yung inyong karapatan. Yung batas na yan, mga palangga,
ay nagsasabi na what? Automatic, ang bawat Pilipino ay miyembro. Kaya nga tawag dito, may lumapit kasi sa akin ng pang-dialysis at kung ano-ano. Ang dami mga nagme-message sa akin, sa totoo lang. Sabi ko, di ba may programa ang gobyerno diyan sa PhilHealth na yan, okay, na mayroon kayong libreng dialysis. Okay? Ang sabi pa nga sa akin, naalala ko, actually, kakilala ko, sabi niya, kasi hindi po ako nakapagbayad ng premium, kaya hindi kino-cover ng hospital. Ano, hindi ka nagbabayad ng premium palangga? Sabi ko sa friend of my friend, i-push mo yan. Anong hindi ka nagbabayad ng premium? You classify yourself as indigent o wala kang pera. Tell the PhilHealth. Di ba yan yung programa niyan? Ibig sabihin, kung nabilong ka o na-classify ka sa mahirap ka, di ba? Below poverty level ka. Ibig sabihin, ang gobyerno, ang PhilHealth na ang magbabayad ng premium mo. Yun ang sabi ko sa kanya. Anong pinagsasabi? Na mga putang ina yan sa hospital, i-educate mo ka ako yan. Basahan mo ng batas, mag-research ka, I don't know kung, if yung taong yun, tama ba yung pagkaintindi niya or what. Sabi ko, kung ikaw ay isang mahirap, dahil ang programang yan, napag-usapan niya nakwento yan ni Spoke Sari Roque, kaya kahit papaano, naintindihan natin yan. Di ba? Yung PhilHealth na yan, mga kababayan, although ang may control niyan, si Bangag, dahil under yan sa presidenteng Bangag. Kaya ito yung masakit. Pero ito lang, bigla ko lang naalala yung lumapit sa akin. Kasi po, yung wala po kayong pan-dialysis, meron yan. How much? How many? Can you comment? Ilang dialysis, makulit? Ilang libreng dialysis procedure? Di ba? I think 90 plus o may git 100. Ang sabi ko sa kanya, libre, ginasika-sika daw sila ng mga doktor sa mga pampublikong hospital. Kaya eto yung sakit ng lipunan natin, na ang batas napakaganda. Kailangan mo lang i-implement o gawin ng mga taong nandoon, doctors, LGU, hospitals, kung ano-ano pa. Name it. 90 sessions, right? Agnes, exactly. So tama ang sabi ko sa kanya. Kasi po wala ka pambayad sa premium, tinanggihan na po kami ng ng doktor, ganyan. Putangin na, sabi ko. Murahin mo yung putangin ng doktor na yan, sabi ko, at isalampak mo ang batas. Anong RA yan? I'm not a lawyer. Basta alam natin na nasa batas yan. Hindi tayo naghanda ng RA na yan. Sabi ko, download mo, isalampak mo sa mukha ng doktor. Eto, bakit ka hininga ng premium? Wala kang pera eh. Diba? Indigent ka nga, diba? 150 per sessions na a year, sabi ni Ronos. O tama. Ang sabi ko nga, 100 plus. Hindi ko lang kabisado kung ilan. Kasi hiningian sila ng pera daw, So ngayon, napakaganda ng batas. Ang kailangan lang ipatupad. Kaso ayaw ipatupad ng mga buwakan ng inang ito dahil bangag na nga ang presidente nyo. Yung batas na yan, naging active o naipasa yan panahon ni Duterte. May attachment pa nga yan ng Malasakit Center, di ba? Ngayon, anong gagawin ng mga yawa? Anong gagawin ngayon ng mga yawa ng DBP? Was it development? Yeah, DBP, ng PhilHealth at ng Tingog Party List. Oh my God, connivance ito. Nagkaroon sila kahapon ng Memorandum of Agreement na kung saan mga palangga, okay, na magtutulungan daw silang tatlo. Basahin na lang natin, then we can react. Ano sabi dito? Okay. Okay, nagkaroon sila ng mga agremento. Ayan, tignan natin. DBP. Ito. PhilHealth. Okay, PhilHealth. Tignan natin. Ano sabi dito? Mga yawa. Kaya kailangan yung maging manindigan talaga. Alright. Ito. Meron silang, ito daw yung mga obligation nila. Obligation of the parties. Ito, basahin natin yung mga obligation of the parties. Tignan natin to. Dali. Where is that? Obligation of the parties. So, natin basahin ito ng buo. Ang mga project. Okay. Okay, obligation of the parties. DBP. Okay. DBP, PhilHealth, Tingog. Okay. Ngayon, mga palangga, ano ang sinasabi dito? Okay. Sabi ng DBP, as may be authorized as may be authorized under the charter and consider with this existing credit, ano na lang natin basahin. Basta ang sinasabi diyan, mga kababayan,
sa kanilang memorandum of agreement ay magkakaroon sila ng pagkakasunduan, di ba? Magtutulungan daw sila para mas ma-deliver itong magandang serbisyo ng Universal o is it Universal or Healthcare, 'di ba? Yun nga yung PhilHealth law na kung saan na ipinasa nga noong 2019. So magkaano daw sila, magbibigay daw sila ng mga para daw mapabuti ang qualities o yung mga kalidad ng serbisyo para maiabot para sa taong bayan, So nagkasundo silang tatlo, itong punyetang DBP, PhilHealth at PhilHealth Tingog Party List. Alam naman natin kung sino na sa Tingog Party List. Yung Asidre na yan at itong si Romualdez, sila lahat yan. 'Di ba? So, pinag-uusapan nila doon na palalakasin daw nila yung yung ugnayan, yung implementation, chuchu-chuchu sa mga LGU, O, 'di ba, yung mga programs, like yung mga project, kasama doon yung pagpapatayo o pag-i-improve ng mga hospitals o mga clinics, 'di ba? Kailangan nila magkasundo para talagang maging efficient ang tulong na gagawin sa taong bayan o mga ganyan. Pati budget, okay? Pati pondo panghihimasukan, mga palangga ng what? Ditong Tingog Party List. Pero ano ang papel ng DBP dito? Development Bank of the Philippines. 'Di ba? Anong sinasabi nila doon? 'Di ba? Parang ang nakalagay doon sa kanilang usapan na magiging maging bank, yun yung bangko ang DBP. Siya na yung magbibigay ng mga yung mga kung ano pa yung mga mechanism about funds, 'di ba? Kung ano man yung paano pamamahalain, ipamamahala, 'di ba? Ang pag-govern na lang. Okay, mas madali. Pag-govern dito sa pondo. Okay? Nitong PhilHealth na to, mga palangga. Ibig sabihin, mga kababayan, panghihimasukan yung mga loans, okay, nitong mga mga LGUs at dadaan sa Tingog Party List sa pakikipagsabuatan or connivance ng DBP and PhilHealth. Tandaan niyo si Ledesma, okay, ay appointee ni Bangag. Di ba? Ang pinag-uusapan nila para sa pagbuti ng Pilipinas. Paigtingin, di ba? Kailangan maging maayos ang operasyon, di ba, ng ating mga pasilidad, ng mga pang-healthcare chucho, pang-kalusugan, eklabus na ganyan. Di ba? Magkakaroon ang tawag dito, ng lending program para itutulong daw ito sa mga healthcare, chuchu, para nga i-upgrade itong mga, ang mga clinics, even yung mga, yung mga equipments, hospital equipments, di ba? Yung pag-fund doon o pagpondo, mga palangga, ng mga ospital at clinic ay panghihimasukan ng Tingog Party List. At itong tatlong ito ay author o gawa ito ni Bangag Jr. at ni Lisa Tanas. More on Lisa Tanas. Di ba? Itong party list na sinasabi nila, di ba? Ang mga party list, ano ba yan? Di ba meron silang nire-represent, mga kababayan? Meron silang nire-represent na certain sector. Bakit ito panghihimasukan pa ng Tingog Party List? Mamaya malalaman ninyo kung bakit nila pinanghimasukan. Ano ba dapat ang party list na ano ba dapat ang sektor? 'Di ba? Iba't ibang mga party list ang nagbibigay iba't ibang mga party list. Ang bawat party list ay nagrerepresenta ng iba't ibang sektor para tulungan nila, 'di ba? Usually ang makikita mo diyan sinusuportahan yung mga kahirapan, let's say, ng driver, 'di ba? O ng ganitong sektor, ng matanda, 'di ba? Hindi nila trabaho ng Tingog Party List ang panghimasukan na ang PhilHealth, ang pondo at ang pagpapatakbo at ang sinasabi nilang pagkikipag-ugnayan daw dito sa mga LGU. 'Di ba? Mga palangga, para sabihin na para ma-improve yung mga technical aspect, upgrade ng mga hospitals, mga facility, 'di ba? 'Di ba may mga ganyan. Tapos yung DBP naman, talagang silang mag-handle dito sa
sa pondo. Sila ang magsasabi kung sino ang pauutangin at kanino ipapautang. My goodness, mga palangga, harap-harapan na kayong niloloko nitong ano na to, nitong what do you call it, ng gobyernong bangag. Bangag. So, itong agreement na ito, itong memorandum of agreement ng tatlong mga bangag. Sorry. Dahil wala na pong kwenta. It's not, walang sorry. Wala nang kwenta ang mga institusyon ng gobyerno. Mga palangga, itong agreemento, itong MOA na ito, para sa political, ambisyon, pangarap, advantage ng Tingog Party List for 2025 at sa 2028, lalo na sa pangarap ni Tambaluslos na maging presidente sa darating na 2028, pero hindi ito mangyayari, tandaan mo yan, Tambaluslos. Kasi ang layunin nila, ang kanilang nais o ang kanilang pangarap para mailagay ang pangalan ng Tingog Party List ng mukha ni Romualdez, maliban pa dyan sa mga dinodonate na galing sa Pondo ng Bayan, pinaglalagyan dahil ng mukha ni Romualdez, di ba? Itong memorandum of agreement na ito, mga palangga, gagamitin nila yan. Di ba? Gagamitin nila sa kanilang pangarap sa 2025 at 2028, mga palangga. At ito ay may kaakibat na kaso dapat, kaya sino man ang sumunod na mamumuno, may nakaakibat na mga criminal case dapat, yung mga buwaka ng inang ito, dahil yung pagkukunayos pa lang, pakikipagsabuatan pa lang sa Tingog Party List, gamit ang PhilHealth, gamit ang DBP, ay kaso na yan. Korupsyon na yan. Hindi ko lang alam kung anong kaso dyan. Dahil hindi naman nga ako abogado. Pero kung may nakikinig na attorney dito, alam ninyo na may kaakibat na kasong kriminal yung ginagawa ngayon ng Tingog Party List. Bakit kamo? Diba? Ano ba yung purpose ng mga party list na yan? Para i-represent ang mga marginalized sector, lagi na lang, mga nasa laylayan, mga elderly, mga kabataan, LGBTQ, eklabush, mga tricycle driver, jeepney driver, lahat, mga artistang mga naaap. Di ba? Yan ang purpose ng party list na yan. At hindi trabaho ng buwaka ng inang Tingog Party List ang makialam sa pondo ng PhilHealth. Hindi nila trabaho yan dahil alam niyo naman, nagagamitin talaga nila yan. Yung kadyutahan, kaputahan, kasunduan na yan, mga agreemento na yan, mga palangga, para sa eleksyon. At meron yan, we talk about COMELEC, election violation. I don't know, tanong natin yan kay Atty. Glenn Chong o sa mga magagaling na abogado, anong election violation? Kaya, okay, ang naka-attach dito sa ginagawa ng Tingog Party List sa pakikipagsabuatan o pinanghihimasukan ang pondo ng PhilHealth. Wala ring magawa itong si Ledesma kasi utos lahat yan ni Lisa Tanas. Ang trabaho ng PhilHealth ay ensure ang overall health ng Pilipino. Hindi trabaho ng PhilHealth ang makipagsabuatan sa Tingog Party List. Di ba? Para gamitin ang institusyon ng gobyerno para mangampanya as early as now. Yang PhilHealth na yan, mga palangga, dapat yan, alam naman natin yan, kahit elementary, to ensure, di ba? I-ensure, isiguro ang kapakanan ng bawat mamamayang Pilipino. Kaya nakakagalit. Talagang itong Tingog Party List na to at itong DBP na ito ay ginagamit ito ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr., ni Tambaluslos, ni Yeda Romualdez, ni Asidre para sa kanilang political ambition, political interest, name it, political what else, ano pa ba? Political advantage, ano pa, name it. Ito ang katotohanan. 'Di ba? Kitang-kita kung paano sila nagkikipag sa buwatan.
At sabi ko nga palangga, ito dapat ang pinag-uusapan dyan sa Senado, sa Congress, ito dapat ang iniimbestigahan. Kung you talk about transparency, kaputahang, accountability, dahil yan ang binabato nyo kay Sara Duterte sa 125 million chuchu-chuchu, di ba? Na ang nagbigay naman yan at ang Office of the Bangag President, and also, yaan ay walang nilabag sa batas. Sabi ko nga kahapon, kung gusto nyo pag-usapan ang mga pangalan ng mga taong nakasulat doon sa confidential fund na nabigyan ng pondo or whatsoever, bakit si Sara Duterte lang? Bakit ang Office of the Vice President lang ang katangi-tanging tinatarget ng putangin ng bangag na presidente ng mga Huwad Committee ni Lisa Tanas? Alam nyo na. And now, ang Tingog Party List, papasukin ang pondo ng bayan, which is yung PhilHealth, na sana isiguro ang inyong kalusugan. Diba? Katiwasayan ng inyong buhay na hindi na kayo kakaba-kaba dahil automatic na ang bawat Pilipino ay miyembro ng PhilHealth at bibigyan ng kalinga. May mga, ano yan may mga bracket, you know, naalala ko yung, tama yung basa ko dyan. I think pag cancer patient ka, more or less 500, 500,000 ang iyong maximum na benefits. Depende sa sakit. Maliban doon sa dialysis, di ba? Automatic yan. Pero ngayon, pangihimasukan ng Tingog Party List. Pangihimasukan ni Romualdez, nung Yeda, nung Asidre, ng mga lahat yan. Si Lisa Tanas, mga palangga. Itong MOA na ito, itong MOA, Memorandum of Addictus Benedictus, Memorandum of Addicts. Yan pala. Memorandum of Addicts, dapat ang pangalan yan. Diba? Memorandum Agreement of Addicts. O, parang maganda. Of Addictus Benedictus. My God, saan pupulutin ang taong bayan? Hindi po trabaho ng Tingog Party List. Yang ganyan. Early campaign. Kaya sabi ko nga kanina, diba? Pasok dito ang COMELEC. O, diba? Dapat itong si George Garcia, dapat ito i-questionin nila. And the Committee on Electoral Reforms, andyan si Amy Marcos na manggagamit, na nambudol sa lahat ng Pilipino. Binudol, si Inday, binudol ang lahat ng Pilipino. Yan dapat ang tinututukan. Yan dapat ang biniimbestigahan nyo in aid of Jutang Ginas legislation. Bakit pinapayagan ang paggamit ng ahensya ng gobyerno, ng PhilHealth, ni Tambaloslos, ni Martin Romualdez, ng asawa niya, ni Asidre, ni Lisa, lahat ito magkakasabwat. Bakit ginagamit yan, ang PhilHealth na yan, department, ang PhilHealth at DBP, para sa personal political agenda ng Tingog Party List? Kasi nga naman, kung yung agreement na yan, kapag naisakatuparan nila, lahat ng LGU sa Pilipinas, nandoon yung Tingog Party List. Isa sa lampak nila, this project is, what do you call it? This project is, ano tawag dyan? Effort of this, of DBP, PhilHealth, and Tingog Party. Isa sa lampak niya yung kanyang pagbumuka. Ito ay sponsor ng mga ganyan. You know that already. Alam niyo yan na ang pondo nila, ang mission nila ay talagang gamitin. Kasi nga walang kaamor-amor ang taong bayan sa isang bulol, sa isang bangag, 'di ba? Na walang sense, walang kwenta na nagsasalita na katulad ni Romualdez. Wala naman silang pagmamahal sa Pilipino, mga palangga. Kaya talagang iaabuso nila. Bibilugin ang utak nyo, bubudulin kayo. Dito sa MOA na yan. Again, ito ay Memorandum Agreement of Addicts. Hindi na siya MOA. Diba? Memorandum of, MOAA na yan. Memorandum of Agreement, daming Agreement of Addicts na lang. Maiksi na lang. Diba? Imagine mo, yung pondo ng PhilHealth, pangimasukan ng Tingog Party List. At mayroon pa yung sinasabi na, may sinasabi pa doon actually, ano sabi dito? Ang Tingog Party List, tingnan natin.
shall provide complementary programs and trainings to ensure the fiscal viability of the operations of the hospitals. O, kasama pa yon, programs and trainings. Meron bang pasilidad, meron bang kakayahan itong Tingog Party List na magsagawa ng mga trainings? Yung programa na yan, yung mga training na yan, trabaho yan ng DOH. Eh di tanggalin na lang natin ang Department of Health. Kung sa bagay, lahat naman dyan. Di ba? Si Molly dyan, na tao din ni Satanas, na inililipat din ang pondo din sa Love for All. My God, Love for All ni Satanas. Masyado na pong masalimuot ang ating bayan. What is the point na meron tayong Department of Health? Ito dapat ang mag-i-ensure ng mga training na yan. Sila ang institusyon, sila ang institusyon na may kakayahan to do that. Oversight, di ba? Oversight functions. Or sila yung titingin. Sila ang maggagabay kung i-implement ba yung mga layunin, okay? Yung mga layunin ng PhilHealth para sa kanilang mga miyembro. 'Di ba? Ito sabi ko sa inyo, ito dapat ang pinag-uusapan sa lower and upper house ng Congress. Hindi itong mga kadyutahan na ginagawa nilang pang-aabuso sa pondo at kunwari, mga palangga, uy, ang galing-galing naman ng Tingog Party List, nandito yung logo nila, naku, mahal talaga nila ang mga Pilipino kasi may mga proyekto, pinaganda yung clinic namin. Putang ina, hindi nila pera yan. Pera ng taong bayan yan. Yung pondo ng PhilHealth, yung pondo ng DOH, pera nyo lahat yan. Hindi pera ng Tingog Party List. Hindi kayo dapat magpasalamat dyan porque talaga yung pagmumukha nila dyan, pera yan ninyo. Na nandiyan dyan sa mga institusyon na yan at may mga namumuno para trabahuin nila yung kanilang trabaho to ensure your safety, your health, everything, lahat. Alam nyo na yan dapat, mga palangga. So, ang ginagawa natin dito ay public awareness. Kaya mag-peaceful movement na kayo, sumuporta kayo sa ating mga palangga. Mapa Duterte ka man o ikaw ay Pilipino na galit na sa ginagawa ng bangag na gobyernong ito. Lalo na ngayon yung MOA na yan. Hindi pa po ba malinaw sa inyo na walang mandato ang Tingog Party List sa pakikialam ng sinasabing ilalapit nila based on that, hindi ko naman na iniscan ko lang yung kanilang MOA na sila ay maging parte na i-ensure daw ang inyong health, ang inyong pangkalusugan, chuchu. Pero pag nanakaw ito, bakit kamo pag nanakaw? Pangimasukan nila yung pondo, sigurado ba kayo na yung pondo na supposedly na ibibigay sa mga local government units ay tama? Kaya sabi ko nga, imbes na ang imbestigahan ay si Sara at ang mga Duterte dyan sa Congress na yan, eto dapat ang iniimbestigahan dahil ang 125 million ay barya lamang sa pinag-uusapan dito sa PhilHealth na ito. At sa DOH, oh my God, we're talking billions of pesos. Ang pinag-uusapan dapat dyan sa Congress ay again, flood control, ang involvement ni Satanas sa pangidnap ng 2 bata, ang involvement ni Bangag Jr., sila lagi, partner ni Bangag Jr. at ni Satanas sa smuggling sa Bureau of Customs. Lahat, bilyon, trilyon. Mga palangga, ang pinag-uusapan dito, hindi yung 125 million na confidential fund na talagang yan ay sinadya. Last year pa, sinabi ko yan sa inyo, para gamitin laban kay Inday Sara. Dahil ito naman si palangga, si Inday Sara, di ba? Talagang in good faith, nung nabigyan ng pondo, kailangan gastusin in 11 days, yun ang tamang ginawa niya. Pero dahil nga demonyo yung kanyang ka-unit team, di ba? Ang ka-unit team niya na si Bangag at si Satanas at si Amy Marcos ay ginamit kay Inday Sara. Kung korupsyon lang ang pag-uusapan at kung matino lang ang ating mga kongresista o mga senador, mga kababayan, matagal na pong naging first world country ang Pilipinas.
Dahil ang graft and corruption na sinasabi nila, pasok dito ang ginagawa ni Lisa ni Bangag sa pakikipagsabuatan ng Tingog Party List dito ngayon sa bagong Memorandum of Addicts o Agreement of Addicts. Yan ang mga dapat tignan ng buwakan ang inang Congress. Kung saan, papaano lustayin ng DBP and PhilHealth at ng Tingog Party List. Dahil ito yung tatlong yan, kunaibans yan. Hindi naman magdedesisyon yung PhilHealth, who's that? Manager ba tawag sa kanya? O director? Diba? Yung Lidesma na yan, kung hindi inutusan ni Satanas. Kaya kayong mga lawyers, magagaling naman kayo, alam nyo kung anong ibig kong sabihin. Tignan nyo kung ano yung mga aspeto, like administrative chuchu, negligence, di ba? Sa both sides ng DBP at saka ng PhilHealth. Kaya wala nang moralidad ang gobyerno ni Bangag. Warak na warak, wasak na wasak, pak na pak, sabi nga ni Angelica Panganiban noon, di ba? Nasaan na kaya yun, no? Galit na galit kay Marcos yun. Pinarodi ko pa yun. Nasaan na yun? Pak na pak, wasak na wasak. Dahil siya nga nagsabi na, wag kayo sa mambubudol. Remember that? Nag-millions and millions of views yan. Yung sa kanya at yung sa akin na nang pinarodi natin yan. Wala na pong kredibilidad, moralidad ang halos lahat o ang ahensya ng gobyerno, lalo na itong DBP at itong PhilHealth na nakipag-kunaibans, na nakipagsabuatan dito sa mga bangag na administrasyon, gagamitin ang pondo ng PhilHealth para linlangin ang taong bayan at gamitin sa eleksyon ambition, sa political ambition, sa propaganda nito ni Tambaloslos dahil isinusuka siya ng taong bayan. Sabi ko nga, bakit ang PhilHealth makikipag-connivance dito sa Tingog Party List? Andiyan dyan yung DOH natin. Sila dapat ang mag-i-ensure sa mga LGU para ma-improve ang mga healthcare jutang GNMS facilities, mga clinic, di ba? Para maiabot sa taong bayan at maisigurado ang pangkalusugan ng sambayan ng Pilipino para mapangalagaan ang mga pasyente. Lahat. Bakit Tingog Party List? Gamit-gamit ng utak. Bakit Tingog Party List pinayagan ni Bangag? Ang intensyon, politika. Kasi nga, sa bawat punta na sa LGU, bit-bit nila ang kanilang mga tubig na may sticker ni Tambaloslos, mga tarpaulin, mga truck, at kung ano-ano pang kaputahan ng buwaka ng inang gobyerno ni Bangag at ng Tingog Party List na yan. Gagamitin nila ang pondo ng PhilHealth para dyan sa kanilang political agenda. At kunyari, magbibigay parang, ano ba sabi dito? Ito daw ang yung obligasyon ng Tingog Party List. Shall assist and coordinate with LGUs in ensuring their participation on the program. Trabaho ng DOH muli ito. Hindi to trabaho ng Tingog Party List. Wala silang puwang dyan. Shall provide complementary programs and trainings to ensure the fiscal viability. Binasa ko na to kanina. Okay? Again, trabaho yan ng DOH. DOH ang institusyon na dapat mag-ensure dito. Ano pa sabi? Shall provide the necessary support in financing health expenses of the patients through medical assistance program. Basahin natin. Ano natin to? Namnamin natin. Shall provide the necessary support in financing health expenses of the patient through its medical assistance program. Okay? Ang sabi ay sila ay mag-assiste. Okay? I-ensure, sinabi nila ay susuportahan nila ang pagpapacilitate ng mga expenses ng mga pasyente at ng mga LGU
para sa mga medical assistance program. Saan magagaling yung medical? You take note the word, medical assistance program. Galing ba ito sa bulsa nila? Of course not. Medical assistance program, galing din yan sa pondo ng bayan. Galing yan sa PhilHealth. So definitely, hindi ito manggagaling sa bulsa nila. Buang bayang mga yan na yung mga ninakaw nila, kinamkam nila, sa pagkatagal-tagal nila dyan sa Congress, dudukutin nila para sa medical assistance. Yung medical assistance na binabanggit ito, coming from PhilHealth contribution. I mean, people's contribution sa PhilHealth. Malinaw, mga kababayan, na binababoy tayo ng gabangag na gobyerno. Kung nakikinig ka ngayon, whether ikaw ay dilawan, pulahan, tama ba? Na ang iyong PhilHealth contribution, ikaw na nasa middle class na nagtatrabaho, dahil nag-aalala ka, na one day magkasakit ka, madialysis ka, hahawakan ang ang hawak ng part, ang magkokontrol ng pag-release ng mga pondo ay Tingog Party List. Pwede silang gumawa ng mga dami. Ito si patient 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, up to 1 million. Gagawa sila ng peke-peking mga listahan. Ito, inasistihan ng Tingog Party List. Nagkaroon ng sabihin na nating let's say for example, ito, bigyan ko kayo ng example. Ayon sa sa Universal Healthcare, United Health kasi, yun kasi yung insurance so dito kay United, ako ng United Health. Okay, ayon dyan sa Universal Health Insurance na yan, pwede kang makakuha ng maximum benefit pag cancer patient ka or kung ano pa, pero ang cancer patient nalala ko 500,000 pesos. Meron pa doon, kung updated yung information na natatandaan ko, meron pa 600,000 pesos. So, ibig sabihin, ang Tingog Party List, pwede silang gumawa ng mga peking mga listahan na si Juan Pedro hanggang 1 million na beneficiary ay mayroong cancer, kunwari. Para makuha nila ang pondo. You divide, you do the math. 500,000 times whatever number. So, we're talking about billions of pesos, mga palangga. Hindi po yan trabaho ng Tingog Party List ang pangingialam sa pondo ninyo. Trabaho yan, yung sinasabi, yung inaako nila, yung mga obligation na nakasulat dito, mga kababayan, sa kanilang Memorandum of Agreement of Addicts. Memorandum of Addicts o Agreement of Addicts. Lahat ito, sabi ko nga sa inyo, pasok yan sa DOH. If that's the case, na ipapaubaya ng bangag na gobyerno yung to ensure the delivery of healthcare, the facilities, improvement of chuchu-chuchu, then abolish the DOH. At ayan, Marcos Jr., Lisa Tanas, ipalit to yung Tingog Party List na sila na ang magpamahala sa kalusugan ng mamamayan. Total nakalagay yan sa obligation nila na sinasabi nilang gagawin nila. Burahin nyo na sa mapa, burahin nyo na sa gobyerno ang DOH. Nakita nyo na? Malinaw po, mga kababayan. Sabi ko nga, dilaw, puti, pula, na binababoy kayo. Kailan kayo magsasalta? Magalit pa kayo sa bunganga ko, nagmumura man ako dito ng mga putang ina nila. Tingog, PhilHealth, na mga tiwali, not all. Maraming matitino tayo dyan na mga healthcare workers. DOH. Kung kayo ay papayag na ang isang itik o isang tambaluslos na iika-ika, na bubulol-bulol at ang kanyang asawa na si Yeda at yung lahat na sila dyan, hindi ko na sila mabanggit kung sino-sino yung mga tao dyan, ay papayagan ninyo na hawakan ang pondo ninyo. That is your contribution. Whether ikaw ay direct contributor o indirect contributor. Ang ibig sabihin ng mga palangga, yun yung binanggit natin kanina na yung mga indigent o yung mga mahirap na wala kayo pang contribution, ang tawag sa inyo ay indirect contributor. Kasi ang nagbabayad ng premium ninyo ay gobyerno. Well, whether you are working or not, still part pa rin kayo dahil yung mga nakukuha nyo, mga tulong sa mga palangga nyong OFW, sa mga kamag-anak nyo, the way na bawat bili nyo ng gamit, mga services, may mga
taxes lahat yan. So, all in all, kahit wala kayong trabaho, indirect contributor pa rin kayo kasi yun yung mga napala ng gobyerno doon sa mga taxes na yan. Ano, that's so long kung ipaliwanag pa natin yan. Hindi yan ang issue natin. Pero sa simpleng kaalaman natin dito, mga palangga, sa pag-uunawa, pagbabaybay ng mga bagay-bagay, karapatan ninyo lahat ng Pilipino na magsalita. Bakit ikaw, wag niyo masyadong maliitin yung sarili niyo. Ay, indirect contributor naman ako eh. Mukha akong kawawa dito kasi meron nga akong PhilHealth, miyembro nga ako, pero wala naman akong, hindi naman ako nagbayad, gobyerno. Wag niyong i-down yung sarili ninyo. Hindi porket mahirap kayo, kawawa kayo. Ipaglaban ninyo, karapatan nyo yan. Karapatan nyong magwelga peacefully na hindi dapat pangimasukan, hawakan ni Tingog Party List ang pondo ninyo. Lahat tayo, kahit ako, through remittance, mayroon akong parte dyan. Sa lahat ng pondo sa Pilipinas, may karapatan kami, whether kami ay nag-citizen na sa iba't ibang mga bansa, hanggat kami ay tumutulong sa ating mga palangga dyan, through donations, whatever, parte kami. Okay, kaya ako, 2 taon mahigit na, nagnangak-ngak, natuwakasan nyo na ang mga adictus benedictus sa inyong bayan. Tapusin nyo na yung mga yan. Dahil yung mga pondo na yan, pera nyo lahat yan. Ngayon, yan nga, memorandum of mga addicts. Pababayaan nyo na lang ba? Pababayaan nyo na lang ba na ubusin? May mga ahensya tayo ng gobyerno na pwedeng humawak niyan. Okay? Sino-sino ang pwedeng humawak dyan? Okay. What? Yung Commission on Population and Development, PAPCO, meron pala tayo yan. Pwede yan. Pwede iatas yan. Yun na nga, DOH, huwag na tayong lumayo. Mga palangga. Diba? May mga mandate ang iba't iba o iba't ibang mga institusyon. Katulad nga ng PhilHealth na para siguraduhin ang inyong pangkalahatang pangkalusugan. Pero bakit kay Tingog Party List? Huwag na tayong lumayo. Andyan din ang DSWD na sana makipagtulungan dyan sa PhilHealth at DOH. Ano ang trabaho ng DSWD, di ba? Ang DSWD, dyan ay, di ba, dyan nagpapalista, dyan nililista yung mga indigent o yung mga mahirap, kaya nga nagkakaroon ng mga listahan na ikaw ay pwede makatanggap ng ganito, ganyan, ganyang ayuda. Yan. Bakit Tingog Party List, mga palangga? Bakit Tingog Party List? Bakit hindi DSWD? Bakit hindi DOH? Kasi nga ang DSWD, di ba, lagi yan ay, sa meaning pa lang ng DSWD, Department of Social Welfare and Development. Social Welfare. Ang mandato niya, coming from that acronym, Department of Social Welfare, ay pangangalagaan ang welfare, ang mandate nila, pangangalagaan ang welfare ng Pilipino. Tulungan ang mga mahihirap na sektor ng lipunan. Yung sinasabi ni Lenny na nasa laylayan. Nasaan na si Lenny ngayon? Natuluyan ng nasa laylayan. At wala na, hindi na nag-aano sa diktador-diktador niya. Ayan, lahat sila dyan. Dating nagsasalita ng mga diktador-diktador. Yang mga medical assistants na yan, mga kadyutahang Ensure the Health Service, programa yan ng DPWH, ng DSWD at ng DOH. Hindi po yan programa o hindi yan mandato pala ng Tingog Party List. The only thing na intensyon ng Tingog Party List na yan para sa 2025 election at para sa 2028 para ipaskil na ang mukha ni Tambaluslos sa bawat sulok. Kaya nga may AX, di ba? Di ba? Kaya nga may AX. Ano ibig sabihin yan? AX. Ano yan? Assistance to individuals in crisis. Okay? Crisis situations. Okay? That's it. Okay? So yun.
Yan ang kanilang programa. Pero bakit ililipat sa tingog? Mga palangga, dapat nyo nang magsalita, pumunta na kayo sa EDSA, mag-peaceful rally na kayo, tapusin nyo na ang kadyutahan ni Lisa Tanas, ni Bangag Jr., ni Tambaluslos. Political agenda lahat yan. Political ambition lahat yan para manatili ang mga putang ina sa bansang Pilipinas at para takot na takot yan sila na makulong o magurgur, mabitay kapag wala na sila sa pwesto. Yan po ang intensyon ng Memorandum of Addicts. Now, you know, takot sila. Kaya pumunta kayo sa EDSA. Pag tayo nag-announce dito na malawakang peaceful rally, kayong mga polis, kayong mga military, na sukang-suka na, maging part sana kayo ng peaceful not rally, prayer. Of course, hindi tayo mananawagan ng paggugurgur dahil ang mayroong kakayahan manggurgur ng buhay ay ang gobyerno ni Bangag, ni Lisa Tanas. Tignan nyo, ilang PSG na ang nagurgur, walang investigation. Ako gustong ipagurgur, 10 million ang bounty sa ulo ko, may assassins pa. Bakit ako gusto ipagurgur? Para tumigil na si Maharlika sa kadadakdak dito na para mailiwanagan ang kaisipan ng bayan na ang bangag na gobyernong ito at itong tingog party list, ito kasi ang current na pinag-uusapan ngayon na Memorandum of Addicts para ipaskil ang mga pangalan ng mga buwaka ng ina sa susunod na eleksyon. Ulit-ulitin ko, mga pare, mga madre, lahat ng mga religious sectors, pulis ka man, anuman ikaw bilang isang Pilipino, tanga ka ba? Sayang naman ang pag-aaral mo, nalalamunin ka lang at papaniwalain ng isang adik na presidente na katulad ni Marcos Jr. at ng kanyang asawa na kidnapper, magkasabwat sila. Nagidnap, ulit-ulitin ko yan, ng 2 bata sa Turkey gamit ang pag-fabricate ng crime sa nanay o sa distressed mother. Kinasangkapan ang DOJ, kinasangkapan ang DOJ, ang DFA, lahat. Papayag ka ba na isang putang inang jutang gininang Lisa Marcos na kordoroy ang pagmumukha, kailangan pang apakan ng pison ang mukha niya para pumantay, pumatag bago i-post sa kanyang social media account? Nagpapaniwala ka dyan? Doon pa lang sa mukha niya na guru-guru, putang ina, guru-guru, kailangan pang magrenta ng pison para daanan ang kanyang mukha para maging flat at i-release sa kanyang Facebook account para magmukha siyang pitit. Mukha siyang palito, pero ang totoo, yung kanyang guro-guro nakaganon. Tanga ka na lang kung ikaw ay tuluyang susunod dito sa kay Lisa Tanas at ay Bangag. Ikaw, Browner. Ikaw, Santiago ng NBI. Ikaw, Gibo ng DND. Ikaw, Marbil. Bakit? Ipinasok nyo ba yung mga batuta nyong kasing liit ng cocktail hotdog sa kipay ni Lisa Tanas? Yun lang ang tanong ko. Para umamo kayo sa kanya. Dahil si Bangag Jr., boto mesa yan. Bakling. ACDC, pwedeng tumuwad. Pwedeng umispada. Tanga kayo. Mga buisit kayo. Susunod pa rin ba kayo sa isang presidente nyo na araw-araw gumaganito? Ha? Susunod kayo? Mga buwaka ng genimes nyo? Yan ang presidente nyo. Adik. Bakit? Authenticated bangag dito sa California. Ulit-ulitin ko. Tinakot-takot ako ng mga buwaka ng genimes niyan. Nakasuhan ako nung inilabas ko ang video niya na siya ay sumisingot ng pulburon. Dako, makikipag-ugnayan, NBI, DND, PNP, lahat ng mga buwaka ng inames, DILG, kasuhan ang nag-release ng video ng pulburon. May kaso ba? August, September, October, November, December. Wala. Bakit? Takot sila makaray-karay sa korte ng Amerika kasi the only person can file a case against me na hindi na kailangan ng proxy ay si Marcos Jr. At si Lisa Marcos lang ang pwedeng mag-file ng case sa akin na sinasabi ko siya ay nangidnap ng 2 bata sa Turkey. Puta
putang ina, hindi pa kayo gising? Kidnapper, snatcher, lahat na lang. Addict, hindi pa rin kayo gising? Ba't mo, walang kaso yung dalawa sa akin. Takot sila na karay dito sa korte ng Amerika. I challenge them. Tagal ko na sina-challenge. Kung sinungaling si Maharlika, dahil ang hilig nila manakot, may 4 na proxy cases dito. Ang isa, dismiss na. May 3 pa ako nilalaban sa kanilang mga pananakot sa akin. Nag-hire ng assassins. Bakit walang kaso? Kasi patutunayan ko sa korte na kidnapper si Lisa Marcos, si Marcos Jr., si Teddy Boy Locsin Jr., yung kanyang asawa nung pinacilitate nila ang isa, ang DOJ, nung pinacilitate nila ang pagdukot sa 2 batang minor de edad sa Turkey. Bakit ayaw magkaso ni Marcos Jr. na sinasabi ko na authenticated ang video na sumisinghot siya ng pulburon? Bakit? Kasi pagdating sa korte, magpapa-authenticate din sila ng kanilang video on their own, yung kanilang abogado. Then we have third party. Ang sabi ng forensic expert na nag-authenticate ng papel na si Marcos, na yung video na yon ay addictus benedictus, ay willing to testify sa korte. Bakit ayaw? Kaya gusto nila akong gurgurin. Kaya kung gugurgurin man ako at bibigyan nila, hindi ko sa bibigyan ng chance, wala pong ibang paulit-ulit ko in-announce sa buong mundo. Diba? Naka-report na yan sila. I reported them sa FBI. Kung ako'y mamatay dito, mga palangga, na bigla akong nabangga kunwari, hindi naman sila makakalusot dito. Mananagot yung mga hayop na yan. Wala pong ibang gugurgur sa akin, si Lisa Marcos, si Bangag Jr., at ang mga kasabot niya, si Mel Robles, yung tatlong itlog na yan. At si Babes Romualdez na ambassador dito dahil siya ang nag-facilitate ng visa ng 3 assassins according to my source. At meron akong affidavit niyan. I have an affidavit niyan. Do you think takot ako mamatay? Ngayon pa? Ngayon pa ba? Hindi nga ako takot mamatay ng bata ako. Pinakikialaman ko yung away ng may away. Ngayon pa ba ako takot mamatay? Kailangan yung kumilos. Doon na lang sa rally sa EDSA, yung mga Duterte at yung iba pang mga supporter, pinaligiran ng pulis. Ang rally ng mga bangag at mga dugyots, walang pulis, hinayaan sila sa kalsada. Mahirap bang intindihin yon? Do you think takot ako matgurgur? Kung lalaban lang yung mga yan, mano-mano, yung itlog ni Kuting, kaya kong jusagin yan. Pero hindi nga lalaban yung mga yan. Imagine mo, kababae kong tao, 10 million bounty, may assassins pa sila, proxy cases, kaya nyo yun? The purpose of those cases, sinimulan niya ni Taberna, ayan, kaya sabi ko, Iglesia ni Cristo, i-expel nyo na yan. Si Taberna. Kakunibes ni Lisa yan sa lahat ng mga kaletsihan nila. Nag-fabricate ng address sa number 19, Sixto Drive. Alam na mga buwaka ng inang to, ako'y nasa Amerika, walang address, walang akong bahay sa Pilipinas. Akala nyo may habulin kayo sa akin? Wala akong ninakaw na pera para ipatayo ng bahay sa Pilipinas. Yun ang pagkakamali ninyo, mga ulul kayo. And now, again, proxy cases. I have to be very proud. You know why? Kasi yung unang kaso, sinasabi na magbabayad na si Maharlika, $2 million ang makukuha namin. 99.9% panalo na raw sila sa case. Bakit? Dismiss. Bakit di nyo itinuloy? Bakit umurong kayo? Akala ko ba kukuha kayo $2 million sa akin? Yan po ay pagpapatunay na alam nila na wala silang patutunguhan during the first case. Kasi I was really willing to fight hanggang sa trial. Bakit kayo umatras? Yun lang naman yung tanong ko. I cannot discuss the whole thing. Kaya mo ng lawyer ko one day mag-discuss nun. I talked about it, but not me. I'm not a lawyer. Bakit kayo umatras? Kung meron kayong grounds to get $2 million from me, I wish meron ako $2 million. Bakit kayo umatras? Bakit dismiss ang unang kaso? Meron pa kayong chance 3. Yun naman ang gusto nyong gawin, di ba?
wag ako tigilan. Yun mga kababayan. And millions of people's money, taxpayers' money, yan po ang ginagastos ni Lisa Tanas sa mga proxy cases niya, sa bounty ko, sa lahat na. Anyway, wag kayong sumuko, wag kayong magpakaduwag. Kung ako isang babae na hinaharap ang mga kademonyuhan, how much more ikaw, general ka man, junior officers ka man, lieutenant ka man, kapitan ka man ng Army, Navy o kung ano ka man. Putang ina, wala kang bayag. Ayaw mo manindigan sa adik mong presidente at kidnapper mong first lady. Dalawa magkasabot sila. Smuggler, name it. It's your choice. Ako, hindi pa ako titigil dito sa sabi sa inyo na mga impormasyon galing sa ating mga puting ahas. Pero kung gusto nyo talaga na malugbok ang Pilipinas at danasin ng inyong mga anak, kaapu-apuhan, again, it's your choice, okay? Nakakapagod pero hindi ako mapapagod kasi marami akong energy. 'Di ba? Ang dami kong backlogs regarding sa small business ko dito. Minsan nadidelay ako sa pag-forward ng mga statements. Ako lang kasi gumagawa nun eh. 'Di ba? Ano ang sabi ko? Putangina, may rally sa EDSA, kailangan hindi ako matulog 8 hours. 'Di ba? Meron ako dapat mga tatawagan. Hindi na, bukas na lang. Ganyan, kasi kailangan nakatutok ako sa EDSA. Ano ibig ko sabihin? Kung kaya kong isakripisyo ang buhay ko, 'di ba? Do you think natutuwa sa akin yung mga close relatives ko sa ginagawa ko na sila yung nag-aalala na baka mapatay ako? 2002 pa lang nag-aalala na sila. Sabi ko, back off. Sabi ko back off. Ako bahala dito. Lalabanan ko 'tong mga buwakan ng inang to. One day, people will speak up. And now, I am the happiest person. Pangulong Duterte nagsalita, Inday Sara nagsalita, kayo nagsalita. 'Di ba? Para sa akin, success yun. Bilang isang boses ninyo na itinaya ang buhay. Hanggang ngayon, nakataya ang buhay ko. Gugurgurin ako ng mga putang inang yan. Kaya kayong mga kung may balls kayo, mga police, PNP, you do it. Alright? You do it. Gawin ninyo. Thank you so much. Mga palaga, I'll see you again later. Nabudol,